So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito viral, bagong-bago. Wait lang, yung J, oh. Ayan yung pag-uusapan natin ngayon, yung J. Ngayon, ito, nakakita ng konti lang naman. Tutusin, wala naman talagang issue dapat dito. Alam nyo naman, yung mga hates ng TBJ dyan, yung mga hate sa TBJ ay may masabi lang. No? May masabi lang dito sa issue nagaganap ngayon kay Henyo Master Joey De Leon. Ito bagong-bago to. Dahil ito nga pong ex or dating asawa ni Henyo Master Joey De Leon na si wait lang, hindi ko makita yung pangalan niya, si Daria Ramirez, isa sa mga veteran na actress po, ay nananawagan or nangihingi ng tulong kay Joey De Leon, kay Henyo Master. So syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung post ng kami, kami.com. Darian Ramirez may pakiusap sa ex-husband niyang si Joey De Leon. Kailangan ko ng tulong mo. Full story, ewan ko sa'yo. Ito, no, baka naman maalala mo ko, saying ni Mama Daria. No, si Ma'am Daria po is nanay po ni Kim P. De Leon, para sa hindi nakakaalam ho dyan, ha. Nakiusap si Daria Ramirez, ex-husband niyang si Joey De Leon, na baka naman matulungan siya nito sa vlog ni OG Diaz. Maraming netizen ang naantig sa naging pakiusap ng veteran na actress na siyang ina ni Kim P at Sheeny De Leon. Ang buong video ay ito, papanood ko po sa inyo. So bali, dito tayo mapunta sa video ni sino to, ni OG Diaz, no? Ang pambansang marites ng Pilipinas. Pambansang marites talaga, no? Oy, OG, huwag mo akong copyright. Baraling kita. Baka gusto mong... joke lang. Ito po, no? Yung vlog ni OG Diaz. So, dito natin malalaman lahat kung ano ba yung pinuputak ng mga basher. Sabihin ko sa inyo kung ano yung mga pinuputak ng mga basher mamaya. So, panoorin natin. Wait lang, lakasan lang natin. Okay? Hindi ganyan. Hindi, sige, alis na ako. May lakad pa ako. Kaapila ka pa ba? Alam ko naman na yun. Mabait naman tao sa talaga. Talagang dali yun, no? Yun ba yung regret mo na hindi man lang tayo nakapag-usap para sa mga bata bago tayo maghiwalay ng yun? Binalak ko, pero wala eh. Paradong na. Hindi stop kami. Ayaw niya yung pag-usapan ng mga bagay na siguro di napanggap. Yung manggagaling sa akin. Kasi dapat sa kanya manggaling, hindi sa akin. Ayaw niya yung pinangungunahan siya. Kahit ako kailan siya ready. Yung kailan ready na yung kailan. Oo, ngayon, nagpandaan lang kami pa rin. Wala pa rin. Ngayon, we still expect na mag-uusap kami regarding our children. I don't think so. It won't happen anymore. Kasi nag-mature na rin yung mga anak ko. Nagkaapo na nga kami sa panganay. Nagkaapo na kami sa kinsi. Wala na. So ngayon, sino ng buhay nila? Yung mga anak ko under the supervision of Joey sana. Iba siya yung bang parang pag may time, kamusta kayo dyan? Ano ang ganito? Ano lang ba? May okay yan. Ganun siya kagulit. Mild lang sa kanya yun. Hindi kayo, dapat, walang ganyan. I'm sorry, Joey. I'm just telling that truth. Ito magagalit ka. Ito naman sinasabi ko, diba? Pero nung naghiwalay kayo ni Tito Joey, meron ka bang naipaglaban para sa sarili mo or para sa mga anak? Hindi ko nakalaman si Tito Joey. Alam mo. Matik naman. Oh, yes. Yun man may itupurin sa Tito Joey. Oh, yes. Very supportive siya when it comes to my children. Alam ko yan, hindi niya pababayaan. Dahil bago naman sa akin nanggaling sa mama niya yun. Huwag mong papabayaan niya. Huwag mong papabayaan sa the children. Saka knowing my mother-in-law, wag lang naman naman.
mahal din naman niya yung tatlong anak niya. Kaya lang, siyempre, nauna yung dalawa sa akin. Inalagaan niya si Chini. Ako lang nagluwal dyan eh. Hindi, dyan ako na nag-alaga sa kanya. Talaga? Oh, yes. Kasi pinangarap talaga nila yung bata niya. Bumulak sa kanya. Ganda pa rin ni Ma'am Daria eh, no? Sa lola mo. Oh, yes. Buti hindi ka naghabol para sa sarili mo. Kung may makukuha ka or something. Wala namang in-offer. Paano ko nahabol? Wala na akong perang i-gagastos eh. Naubos yung 1 million ko. Nabinayad ko dun sa lawyer ko kung kani-kanino napunta yung pera ko. Ending, wala naman. Defeated ako. When you say defeated, talo yung kaso mo? Oo. Kaso mo for what? Annulment. Annul na daw ako eh. Hindi ko alam paano ko na-annul. Wala naman akong pinirmahang annulment papers. Sa inyo ni Tito. Yung tipo nung itong interview na to, may ano eh. Ito, para sa akin lang mga kadabarkads ha, may something na ano eh. Parang, alam mo yung hindi naman ang dapat na nilalabas. Ay. Parang may something kasi, alam mo yun, parang may konting pitik na, para sa akin ha, may konting pitik na, alam mo yun, na dapat malaman to ng tao, Joey De Leon. Ganon, no? Ganon yung nangyari dito sa interview. Pag ganito kasi mahirap din to i-explain, lalo family issue, no? Pero alam mo yun, may konting basta may konting pitik talaga eh kung para sa akin kasi yung mga sinasabi dito ni Ma'am Daria, hindi ako hate sa iyo baka masamain yung sinasabi ko. Kaya sabi ko lang yung ayon sa mga napapanood ko at nakikita ko at naririnig ko sa inyo. Basta parang sa akin may yung mga dapat hindi nasabihin pero parang nilalabas dito sa bidyong to. Hindi ko rin alam kung anong motibo. Okay? Tuloy natin. Oo. Tinawanan ko naman. Although nag-isip din talaga ako nung isa. Bakit naman ako ng permission? Annul na pala ako. Ay, kinasal na. Akala mo ba ako yung babae na iupo sa isang tabi na iiyak ako? Hindi na sa issue. Nag-iupo pa ano ako. So that time, nasan si Tito Daria? Nasa bahay. Nakita ko sa FB, nakita ko sa TV. Sabi ko, okay, bahala na kayo sa akin. Yun na lang sinabi. Kaya sabi ko nga, yung mga nag-aalala sa akin, baka akala hahabulin ko o nagsiselos ako. Alam din ng mga anak ko yan, especially si Chidi, kasi siya yung spokeswoman eh. Hindi ko nakakala na yung habulin. Hindi kasi kung ginabal ko tatay, dapat nung araw pa, okay, only now, para naman akong pangayan. Bibigay ba sa'yo si Tito Joey bilang parte ng paghihiwalay? Awan, nada, finito, kaput. Wale. Because you didn't ask. Even I asked, nasa batasyon. Ang dami na naman. So, di ba? Pati yung mga ibinigay, no? So, dito, mahirap din kasi magsalita eh. No, ang ano kasi dito, hindi masisisi dito si Ma'am Daria. Ang masisisi dito, si OG Diaz dahil siya ang nagbibigay ng tanong at sumasagot lamang po ito si Ma'am Daria. So dapat ang magkokontrol ng emosyon or magkokontrol ng pwedeng ikasira ng isang tao sa isang interview ay yung nagtatanong or yung host. Yan katulad niya, ang host dito ay si OG Diaz, di ba? Ay nako, OG. Yung mga tanungan ni OG talaga may something eh. Ewan ko lang kung nasabi niya agad to kay Ma'am Daria na ito yung mga itatanong ko sa'yo, okay lang ba? Tito Joey or Sir Joey, ito, interviewin ko si Ma'am Daria, okay lang ba? Ito yung mga itatanong ko sa kanya, okay lang ba? Ilalabas ko to sa social media, mapapanood to ng iba. Although wala naman tinatagong bad si Henyo Master, no? Pero yung mga alam mo yun, yung ibang mga tanong, dapat hindi dapat yun itanong kasi paano na parang personal na buhay na hindi na kailangan malaman ng ibang tao. Pero hindi natin alam bakit yun ang tanong ni OG Diaz. Tanongin nyo si OG Diaz. Hindi ka batas Hindi ka kita. Hindi na nga sanang ina-expect ko kahit paano para at least meron ko.
ito na nag-pandemic, yung mga naipon ko, pinilaki na lahat. Kaya parang, ayoko na rin mang problema. Kaya ganun siguro na parang, hindi na in fact, si Kimsey, baka hindi alam ng lahat. Last year, 3 months, si Kimsey tinutulungan ako financially. Para di sa mga taong nag-komento ng hindi maganda sa anak ko, I'm telling you, akong ina, ako nagsasabi sa inyo, tinulungan ako ng anak ko 3 buwan. Pinupunta sa akin, pang-4 last December 2022. Pinasyalan niya ako sa sinisirang. Inaabutan ako ng pera. Alam ko, ayaw ni Kimsey ko. Yung sinasabi ko, sorry anak, I have to tell you. Ilalo niyo ako. Pag sinasabi ko, anak, ayaw mo, May, wag na. Hindi na, May, wag na. Ano ka ba? Wag na. Ngayon si Kimsey ngayon hindi ko pwede itago kasi gusto kong sirain yung bad na impression nila sa Kim. Hindi ganun ang anak ko, napakabait ng anak ko. Lahat na kayo, di ba? Kahit sinong tao makasalubong ko, ako dahil ang bubait ng mga anak mo. Grabe. Lalo na kita ka rin, ano ba? I love your son. I love your son, Tara. I haven't worked with him for so many years, pero when he told me, my daddy embraced me. Sabi niya, kita ka rin. Oh, siyempre, inaakap daw siya. Maski si Chino, ganun din. Ang babait ng mga anak mo, dahil ang gaganda at guwapo ng anak mo. Sabi ko, huwag na lang, tama na yung bait. Huwag ginabanggitin mo. Kasi, higa na yun. May tampo ka sa mga anak mo? Doon, pero yun lang. Kasi nararamdaman ko yung nararamdaman ko. Naisip nga sila sa 2 bato. Naawa ako dahil hindi nila ginusto yung posisyon nilang yun. Actually, sa kabataan ko na nangyari, hindi ko alam na ma-apekto sa mga anak. Dumating sa point na, syempre marami ako naririnig na makwento-kwento ng araw. Tapos itong huli, nag-mature na, may mga anak na. Nakikita ko kung paano makipag-usap sa mga anak. Ay, because this is it. History repeats itself. Doon ako maaari sa mga. When you say history repeats itself, ano yun? Hindi niya hiwalay. Hindi naman, binatang ama, hindi naman siya nag-asawa. Ngayon, gustuhin man niya, siguro, hindi siya sure kung magiging mabuting asawa. Kasi sa nakita nila na naging buhay namin yung tatay nila. May epekto yun. Almost. So, sa pag-iisa mo ngayon, tita, kontento ka na ba or may hinahanap ka? Hinahanap ko saan ako makakakuha ng pera. Yun ang totoo. Gusto ako pa. Hindi ako plastic na tao. Iniisip ko saan ako makakakuha ng pera. May mga tumutulong, pero yung mga tutulong, hindi naman natin pwede sabihin na habang buhay kang tutulungan. At ayoko din naman yun. Kasi nagbumukha naman akong valido yan. Ayoko yun. Dahil hindi ako yun. I know my capacity. I know what I can do. Pero kung tutuusin, pwede ka naman ilapit ng mga anak mo sa daddy mo. Sabi ko nga sa'yo, di ba kanina, ayaw niya ng pinangungunahan siya. That's not him. Kaya siguro lalong nagsalit pa ako niya kasi pinangungunahan ko yun. Ay, naku, ang dami hindi alam. Ito, totoo rin to. Lahat naman sinasabi ko dito. Narinig niyo yun? Alam niyo, ang dami niyo pang hindi alam. Hindi naman ako sa ni Ma'am Daria. Kasi kung usapang tulong, malamang sa malamang, hindi naman hindi to ni Henyo Master. Kaso may mga may pitik eh. Alam niyo yun mga Dabarkads, may pitik eh. No, ako idol ko si Henyo Master, Kimpi De Leon, no? Pero yun alam yun, ano lang tayo dito eh, pinagbabasihan natin dito, hindi porket TBG defender ako. Kampi na agad daw kay Joey De Leon, kay Henyo Master, hindi ganun. Pinagbabasihan natin dito yung alam mo yung mga lalot interview, di ba? Although hiwalay na kayo, mag-asawa, pero kailangan isipin mo pa rin yung magiging epekto ng video ito. Katulad yan, hindi yung ibang mga sinasabi nyo dyan. Katulad ng sinabi nyo, Ma'am Daria, na marami pa kaming hindi alam. So ano ba yun? So, diba, may agad sa utak ng mga basher yun. Magano agad sa utak ng mga netizen yun. Hindi kaya masama talaga ugali ni Joey De Leon. O ganon. Kadalasan nangyayari yan sa mga basher dyan, mga ulupong na yan eh. Okay, tapusin natin. Ako mismo ang humingi sa kanya. Kasi sabi ko, okay ka na naman, di ba? O, kasama na naman kayo. Tatlo na anak niyo. Ako naman, nagkaanak na naman
ako. Sabi ko, ano, saan mapupunta yung lagay niyo? Sabi ko, di ba sa kasana? Magpaalam na tayo. Para at least maging maayos na. Dito ko nito ko. Uy, nakikinig ka ba? Pinausap ko yan, pinuntahan ko yan. Nung nagulat siya, hindi akalain namin. Sabi niya, yung bang gusto mo? Sabi niya, sabihan ko common sense naman, ano ka ba? Ang tagal na nung nag-live-in. Ano, ako nandito, nakagang ako, para akong tanga. Ano, maghihintay ako? Hindi ko sabi, hindi naman ako maghihintay. Tanggapin na natin, ito ang buhay natin, you know? Totoo to, Oji. Ayan, nanonood ka. Hindi mo man napanood, may mga kaibigang magsasabi sa'yo. Totoo itong kinukwento ko. Siguro naman, natatandaan mo naman. Pakulang naman, oo. Sige. Kaya lang, sabi ko, dapat naman, gawin mo naman kung gusto mo. Sabi ko, bilang nanay naman ng mga anak mo, di mo ba nakikita yung mga anak mo, titignan mo, di mo ako naalaga. Alam naman ikaw nag-British dyan, di ba ako? Di naman ikaw. Lang ganun, sabi ko pa sa kanya. Yun, doon lang pinangunahan ko siya. Magunguna pa ba yung sinabi ko? Di ba katotohanan lang yun? Fact. What are you waiting for? Sabi ko, gusto mo, bigyan mo ako monthly, saka ikuha mo na ako ng bilis ko. Sabi ko, meron naman ako sa bilis. Sabi ko, yan ba gusto mo? Oo, sabi ko, yan naman. So, yun nga, lumalabas dito, ay itong si Ma'am Daria ay naghahabol ng, or ano, gusto niya rin magkaroon siya ng yung mga dapat niya makuha bilang mag-asawa sila ni Henyo Master, no? Ba dati mag-asawa sila? Ay. Nibigla akong ano. Alam niyo yung iba kasi dapat dito, hindi na to nilabas. Para ho sa akin, na-excuse po kay Sir Kimpi De Leon at kay Mama Chini at kay Mami, kay Mama Daria Ramirez, no? Yung iba kasi dito, alam niyo naman 'di ba? Alam niyo naman na putok ang issue sa Tito Vic and Joey. At alam niyo na yung mga sasabihin niyo diyan na medyo tagilid para kay Henyo Master ay gagamitin niya ng mga basher laban sa kanya. At yun din ang totoo. Totoo po yan, gagamitin yan, promise. Tingnan nyo mamaya, magbabasa tayo sa comment, meron yan. So yun, tuloy natin. Ano na tayo, illegal na natin. Siguro, ito rin naman, gusto naman yan, masama na kayo forever, ipat din ang anak mo doon. Siguro, gusto rin naman, sabi ko, ito, dalawang anak naman natin, I'm sure, sigurado na, motivation si Gini, gusto niya maayos. Sabi ko, sige, sabi niya, baka naman next week mo naman mga next week o 1 month, may continuing ka na o may makikita ka na. Hindi naman, sabi ko. Ito naman, hindi naman ako ganun. Alam kong mapayaman ka, pero hindi mo naman gagawin ng ganun kabilisin kasi marami ka pang sagutin. Sige na, yeah. Sige, alis na. Hindi ka naman umiiyak that time. No! Ito ako, paano mo ako usap? This is me. Yun, isa rin yun sa mga hindi na gusto na, naunahan ko na naman siya. Kasi kung hindi ko sabihin, kailan? Katulad niya, natupad niya and everything, nagkagastos pa ako. Tapos talo rin pala ako. Siguro naman, sabi ko naman, pinisigil pala ang palag ko. Sabi ko, destiny ba? Tanggap. Meron kong gusto sabihin ko siya. Don De Leon, okay naman, siguro naman nararamdaman mo, hindi lang pinapansin. Kailangan ko ng tulong mo, bakit naman maalala mo? So, ang pinagtatako dito, ba't kailangan sa interview po at malaman pa ng tao? Kasi pwede naman private talk. Yung kayo lang. So, ba't kailangan pa ng OG Diaz? Hindi kasi, kasi concern lang ako kay Henyo Master. Gawa nga ng alam nyo naman yung isyong nangyayari, di ba? So, pwedeng gamitin yung lahat ng mga sinabi nyo dyan sa video na yan, pwedeng gamitin yan labang kay Henyo Master. Totoo yan. Ngayon kung para lang pala doon at nakakausap naman ng mga anak nyo, nila Kimpi, nila Chini, si Henyo Master, bakit tayo na lang nyo doon ipaalam? No, bakit pwede naman kung halimbawa makalimutan, di pa alam ulit. Pero yung parang idadaan pa sa social media, parang para sa akin hindi tama.
Dito to, para sa akin dito, ama. Lalo na yan, ako, tingnan mo. Ulanin ng batikos dito sa inyo, master. Oo, totoo yan. Kung ano-ano naman sasabihin ng mga tao, lalo na yung mga vlogger dyan na against to Joey De Leon, si Smigul. So, tuloy natin. Okay lang. Hindi lang masabi ng mga anak natin dahil ayaw nila. Dumit na. Alam mo yun. Mas lalong alam ko. Makakamasok sila. Tulong financial. Financial. So, yung totoo, si Tita Daria ngayon parang kahit nag-iisa hirap sa buhay. Oo, hirap in a way nga lang. Lack of financial. I mean, almost every day, iniisip ko, hindi na naman kaya akong lalaki. Para makabayad ito, makabayad ng gano'n. Mga gano'n, baka naman. Sana naman lang maramdaman mo naging bahagi na din ako ng buhay mo. Kahit na kung anong nangyari mong araw, magpatawad na naman ako. Magpatawaran na ka. Sana naman, lagyan mo sa isip mo. Tapos na yun. Kung pwede nga lang, gusto ko sana sabihin sa'yo na bigyan mo naman ako ng kopya ng annulment papers. Kasi kung ako pa lalakad, gusto ang laking gastos. Yung gagastusin ko, bibili ko na lang yung pagkain ko. Bakit kailangan mo pa na Siyempre, para may katibayan na annulled na ako. Kailangan ko ng problema. To show the people I'm annulled. Para maalis na yung De Leon. How will I do that if I don't have the annulment? So you're still using De Leon? Yeah. I'm still using So Lydia Tugas, De Leon. Yes. Minsan, pinis ko. Ibalik ko na yung apelido ko. Sabi ko, kasi ganito. Sabi nga, can you show me the paper or some papers saying that they're annulled? Okay. Okay. So wala kang naipakita talaga. So yung hiling mo ngayon, Tito Joy? Oo, isa yun sa mga hiling. Bigyan ka ng kopya. Yeah. Sana lumakad. Hindi na lang maitutulong sa akin. Wala na. Pero yung mga kumano loob, tanggalin natin yung tanggalin. Yung nasa mano loob sa akin, putingin ko. Itong yung pakiusap mo na tulungan ka ni Joy, baka pwede kayong mabigyan ng something bilang tulong sa'yo, financial. Yeah. Talagay mo yung mga anak mo pag napanood, so anong mararamdaman mo? Hindi nila akalain magsalita. Pero alam nila ang galing ko. Pero hindi nila alam na mag-anak ako. Hindi ko na nakayanan. I'm so thankful nga. At least, kita. Pag-isipan mo ako interviewin. Pero bago ko ginawa ito, matinding pagdarasal ng ginawa ko. Na walang gulong mangyari, walang away na mangyari. Na ang akin lang yung kaliwagan pareho. Yung about po dyan sa walang gulong mangyayari, siguro kaya inyo master kay Kimpi, kay Ma'am Daria, wala talaga. Pero sa mga basher, marami. Sa mga taong nang babatikos kay Henyo Master, sa mga taong galit kay Henyo Master Joey De Leon, marami. So, syempre, kakatwiran sa akin mga dyan, wala na kaming pakialam dun, hindi naman namin pinapansin yun. Yun na nga yun ang masama dun kasi dun nila pupunteriyahin. Alam niyo yung mga galit na tao, pag yung mga tao may kagalit na isang tao, maghahanap ng yan butas or pwede nilang maitira or maipanira sa isang tao para lang magmukhang masama ito. Dito kasi yung about po dun sa annulment, tapos wala siyang kopya kasi parang may natandaan kasi ako na kamag-anakan ko na hindi siya binigyan na meron din siya papel. Ang ginawa niyan, may pag-asa pa siyang makahabol sa lahat ng pinundar nung panahon na mag-asawa pa sila. Yun ang ano ko dito, pwede rin mangyari yun, no? So may habol si Ma'am Daria sa yaman ni Joey De Leon or pera nung panahon na magkasama, mga napundar nung sila pa. Kasi mag-party pa sila nun, party rin siya nun, may karapatan siya dun. Yun ang pagkakaalam ko lang, pero i-comment nyo dyan kung hindi So disclaimer ulit, na naman si disclaimer, nabuhay na. No, so tuloy natin. Big namin dalawa, magkaroon ako ng peace sa isa't isa. Kung ayaw mo, for sure, hindi kami magiging magkaibigan talaga kasi may taong hadlang na yung hadlang yung gigit na mag-iisip na hindi maganda, yung nag-create ng monster sa upa.
That's far-fetched. It won't happen anymore. Patama kay Mami Beer. Or Tita Eileen? Congratulations. Alam ko, masaya kayo at masayang masaya din ako para sa inyo. Kaya lang, sana naman, Eileen, na-realize mo naman na nagdaan din ang pamilya mo sa sitwasyon ko. Alam ko. Sana naman ma-realize mo. Kausapin mo, si Joey na ibigay naman yung aking relationship. Hindi ako nagpo-pressure. Hindi naman ako ganun kaswapang. Ganun lang naman ang hindi tayo nagkaroon ng chance magkita ng harapan ng massing film. This time, at least ako, national television. I'm saying, umayon ka naman sa gusto ko kasama. Now, if you wanna see me in person, you wanna see me again, I will see you. Just tell me when and where I will see you. Hindi naman ako nakikipag-away. Sana ma-realize nyo naman na may isang tao kayo napabayaan o ayaw nyo naman. Huwag naman. Huwag naman dito. Dito lang ako. Siguro hindi nyo ako makukontak dahil hindi nyo naman alam yung number ko. Hindi ko rin naman alam ang mga numbers niyo. Patulad ni OG, andito. Kung gusto nyo tawagin si OG. So ayaw nyo akong makaharap. Okay lang sa akin. Your message to your kids, to Chini. I love them both. I love you, Kim. So, yun. Ang pinagtataka ko dito, napaisip ako na matagal doon Pinagtataka ko dito, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kailangan ilabas tong ganito? Bakit ngayon pa kailangan i-broadcast? Alam naman nila na matindi ang banatan or lagi nakamatsyag ang mga mata ng mga mapanghusga dyan tao kay Henyo Master. Yung pinagtataka ko lang, bakit sa dami-dami naman pagkakataon, bakit ngayon pa kung kailan putok ang issue ng TBJ? Kasi alam nyo yung pinakaano na issue ngayon, yung Tito Vic and Joey versus Tay Payensi. Ayan yung nangunguna na number 1 na pinag-uusapan dito sa Pilipinas. Siguro yung iba dyan may pasulpot-sulpot, biglang nawawala. Pero yung sa Tito Vic and Joey, kapag may update sa kaso, wala, viral na naman, trending na naman. Lalo tong bidyong to, trending na naman to. Alam naman po, syempre, diyan kukuha ng pangbato yung mga sup-sup daliri or yung supporters ng fake bulaga diyan sa video na yan. Sasabi, ay ganyan pala si Joey De Leon. Grabe pala. So ito, magbasa tayo ng comment. Magbasa tayo. Tingnan nyo magbabasa tayo ng comment ito yung post ng ay nawala tuloy. Asan na yun? Nawala tuloy guys. Kayo kasi nawala nawala na. Ito type natin. Kami yan. Okay. Kaka-post lang yun Ito. Kita mo, sunod-sunod agad yung post, O ano natin, i-screen record natin para kita nyo. Baka sabihin nyo, sisinungaling ako Yan, kami.com PH. May 13 million followers. So, 13 million followers. Ang daming makakapanood at makakabasa nito. So, yan, sunod-sunod, Almost everyday inisip ko kanino naman kaya ako makalapit. Yan, 'di ba? So tingin tayo dito. Tapos yung reaction, it's sad, 1K. Tingnan natin yung comment, Di lahat ng panahon may tutulong, dapat magsikap din po kayo. May point? So syempre may magtatanggol diyan. So sabi dito sa baba, tama, mahirap umasa sa tulong kahit sabihin na kapamilya. Uy, totoo to alam nyo yung mahirap din umasa talaga na kahit na sabihin mo na kamag-anak mo, kapatid mo, nanay, tatay mo, asawa mo noon, asawa mo ngayon, mahirap na hindi sa mag-asawa, normal yun na magtulungan, magdamayan ng problema. Pero yung parang mag-aasa ka sa ibang pamilya mo para makalapit ng tulong, kadalasan mas nalalapitan mo pa yung ibang tao kaysa sa pamilya mo. Totoo yan. Ito, marami pa rin po may mabubuting puso na willing kayong tulungan, Miss Daria. Ito, pwede. Mabait si Joey. Maantig ang puso niya. Tapos may haha na reaction.
Ito na, dito na yung magsisimula. Tingnan natin yung mga nag-comment. So, nawala. Binura ata. So, pwedeng ilapit kay Coco Martin for ring. Oh, pwede rin. Kay Coco Martin, pwede. No? So, hanap pa tayo. Bakit po need lumapit kung kani-kanino? May mga anak ka naman na kilala din. Siguro naman di ka pagdadamutan nila. Kaya nga lang, kung ano lang ang kanyang maitulong, dun lang. Salamat kasi mayroon kahit papano. Kaysa sa wala, pwede ka pa naman din mag-work. Mag-artista kahit pag-guest or studio contestant or sugod bahay. Madami para-paraan mabuhay ng simple at legal asa diskarte. Nasa diskarte lang yan. Wag isama ang buhay sa iba kahit anak or what. Kasi baka din naman nagbibigay sila kasi yun baka kasi yun lang din ang kaya. No? So ano pa tayo dito? Don't worry po, tutulungan ka ni Joey. Mabait naman si Boss Joey. Padalan mo ng friend request si Miss Merlin Anderson. Tutulungan ka niya. Nagpapagawa ako ng sarili kong bahay at may grocery din ako. Ay naku po, baka scammer to ah. Hanap tayo. Hindi siya emotional, may imposible okay lang siya at di siya nagtanim ng sama ng loob. Nanay ka. No? Asan na si Kimpi De Leon? Dapat tulungan ka niya. Ay nako po. Ito pa pala mga Kadabarkads. No, ito pa pala. Dito pa isa sa ang mapapasama pa dito sa bidyong to, yung mga anak. Kasi isipin ng mga tao, asan mga anak mo? Ba't di ka ba tinutulungan? So yun. Kahit na sinabi mo dyan sa video na si Kimpi De Leon palagi kang pinupuntahan, binibigyan ng tulong, may mag-iisip at may mag-iisip na bakit yung mga anak mo hindi ka ba tinutulungan? So eto, sabi ni dami ng basher. Tapusin mo yung interview. So yun, sa mga anak mo, yan. Ito yung scammer, nandito sa comment section, scammer to. Puro comment dito, may dalawa naman siyang anak, bakit di niya lapitan? So ito si Delia, ang tigapagtanggol. Dapat kasi pinanood mo ang buong interview. Wala bang mga pension yan? Dapat meron. Totoo nga. Wala bang mga pension yan sila? Pagtanda may huhugutin at manghihingi o kaya mga anak magbigay. Parang yung isang artista yung tinutulungan ni Miss Aramina. Same sila ng sinabi kung saan naman sila makakalapit hingi ng pera. Lapit ka kay Senator Rapi Tulfo. Tsara ulo din to nag-comment na to yun. May organize yata was para sa mga artista para sa mga ganito. Totoo, parang meron. Alam ko yung tinatag ni Robin Padilla, di ba? Ay, babae din ako ito. Ay, babae din ako, hiwalay, may anak at pamangking kasama sa buhay. Pero di ako lalapit sa ex ko para gumanyan. Wala na nga akong pera. Sana mamuhay na lamang kayo ng naayon sa kakayanan nyo. Magtinda ka or siguro naman may project ka pa din, mag-artista ka. Kung ano magagawa mo, gawin mo yung tulong kaysa kasi ng tao mauubos yan. Ikaw ang nagsabi na di mo alam sa araw-araw kung kanino ka naman hihingi ng tulong para sa pangbayad ng ganito, ganyan. Aba, magbabawas kayo ng magandang lifestyle nyo. Kung nakatira kayo sa kondo na napakamahal ng upa, aba, lumipat sa maliit. Huwag na kasi mamuhay ng di ayon sa budget at kakayanan. Pareho kayo ng anak mo si Kimpi. Malakas pa kayo, pabayaan nyo na si Joey De Leon. Tulong, madaming tutulong pero mauubos yan. Lalo magarbong pamumuhay pa ang gusto nyo.
So, dito kasi mga kadabarkads, parang alam niyo yun. Kasi una, kagaya ng sinabi ko kay Anjo Iliana na para lang sa boarding house na anak mo, ibibenta mo yung binigay ni Henyo Master. Parang hindi ata parang hindi valid yung reason. So dito naman, una-una artista to at kailan lang napanood natin to sa sa probinsyano, 'di ba? Napanood natin siya. So kung mag-isa lang siya sa buhay ngayon, anyari. Pero yun, wala tayong magagawa Ang hiling ko, ang ko lang dito, ang pangit lang dito, bakit sa ngayon pa lumabas yung issue na yan at ba't ngayon pa na interview ni OG Diaz yan, si Ma'am Daria, na nanay ni Kim P. De Leon na dating asawa ni Henyo Master Joey De Leon, bakit ngayon pa na alam naman nilang kasagsagan ng issue ng Tito Vic and Joey at alam nila na mainit yung mata ng tao, lalo na yung mga supporters ng ibang mga noontime show kay Henyo Master. Ba't ngayon pa, no? So yung mga dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Ano may kukomento nyo? Kahit ako, naguluhan din ako. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Pero para sa akin, hindi naman to siguro papabayaan ni Henyo Master. No, hindi papabayaan to. Ako na nagsasabi sa inyo. At mababa naman ng loob nun. Kung sa amin nga, mabait sa amin. Sa kanya pa kaya. Na dating naging parte niya ang buhay niya. Diba? So sa amin nga, mga vlogger lang kami, patawang ipot lang kami dito pero sa amin mabait, diba? Paano pa kaya dun sa nakatuwang niya noon sa buhay? Isa sa naging parte ng buhay niya, diba? So ako, para sa akin, tutulungan talaga ni Henyo Master yan. So yung mga dabarkads, hanggang dito na lang yung video ko. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, ano po masasabi nyo dito sa napag-usapan natin yan? Comment nyo lang dyan. At yun, palagi kayong mag-ingat and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.